Mensahe sa gabi ay nanggagaling po sa aklat ni Santiago. So, isa sa mga napakagandang aklat, mga kapatid, tungkol sa mga bagay na dinadanas nating mga Kristyano. Kagabi nga po, bago ko, habang inahanda ako ng mga presentation na ito, ay naghahanap din ako ng taong magdadala ng mensahe sa umaga ito. Ngunit wala po. Ang karaniwan, lahat po sila ay abala. Hindi ko rin alam na si Brother Willie po pala nasa Bugal yun. At ganyan din si Dial ay may pupunta, may trabaho po siya. At hindi ko rin makagilap si Jacob. So, sa umaga pong ito mga kapatid, ito po ang mensahe po. At sabi nga po, ang buhay ng isang tao, hindi lamang ng isang Kristyano, ay kaakibat na po itong bagay na ito. Kaakibat na. Sabi nga, pwede bang mabuhay ang isang tao kung wala siyang mga agam-agam at kaguluhan o yung tinatawag nating trouble? So, imposible po na isang tao ay mabuhay nang walang nangyayaring kaguluhan o mga kahirapan sa kanyang buhay. Sabi nga po ni Mark Twain, sabi niya, "My mother had a great deal of trouble with me, but I think she enjoyed it." So, sino nga bang nanay ang natutuwa kapag ang anak niya ay makulit o pasaway? Walang sigurong mga magulang ang natutuwa kapag ang anak ay isang pasaway. Sabi nga nila, sabi ng mga magulang, ang mga magulang ay meron ng napakalaking paghihirap, pagsumikap upang mapalaki ang kanilang anak. Hanggang sa sila ay lumaki. But there is always trouble. May mga tinatawag tayong troublesome child. Yung mga anak na talagang mga pasaway. Sabi nga nila, yun na lang pagpapalit ng diaper, yung pagdidisiplina sa kanila, yung pagtuturo sa kanila, at yung pagbibigay sa kanila ng mga kailang pangangailangan. These are troubles, mga kapatid. Sabi nga ni Theodore Roosevelt, kapag daw sinipa mo ang isang tao na gumagawa sa iyo ng kaguluhan o ng kahirapan sa buhay, malamang isang linggo kang hindi makakalakad. Yun po ang sabi ni Theodore Roosevelt. Sabi naman ni Mike Tyson, sabi niya, I'm in trouble because I'm normal and slightly arrogant. A lot of people don't like themselves, and I happen to be totally in love with myself. Sino sa atin ang mahal yung kanyang, o in love sa kanyang sarili? We would wonder, mga kapatid, we had so much trouble in life. Katulad ni Mike Tyson, mga kapatid. Sabi niya, it is normal sa kanya. Minsan nga, nag-earn siya ng $400 million at sa isang iglap, he lost it all. One time, si Mike Tyson, he worth $400 million. Pero ngayon, mahirap na siya dahil nakulong siya dahil lamang sa babae at pakikipag-away. So, Tyson was definitely in a worse condition, mga kapatid. He brought tons of troubles in himself. So, yung pag-ibig pala o sobrang pagmamahal sa sarili ay nagkakaloob sa atin ng kaguluhan sa buhay. And also, sabi nga po, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, we could incur a lot of trouble. Maraming paghihirap, maraming pagsubok kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, since mga kapatid, ano nga ba yung mga kaguluhan sa buhay o mga paghihirap sa buhay na ating dadanasin kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo? Sabi nga po, in taking a discipline or a discipleship, trouble follows. Yung kaguluhan sa buhay talagang nandyan. Yung paghihirap sa buhay nandyan. Even though our Lord Jesus is a peacemaker, but the devil is always there to cause us trouble. Diba ba? Nandyan lagi ang Diablo upang guluhin yung ating mapayapang pamumuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At lagi niya tayong dinadala upang tayo ay mawala o mawalay doon sa daan na dapat nating nakaran. Sabi nga po, kapag ang isang tao daw
ay magaan o yung, sabi niya, yung walang ugat, yung mga naitanim sa kanilang puso, yung ebanghelyo, ngunit hindi naman ito nagkaugat. Ay sabi niya, when trouble or persecution comes, because of the word, he will quickly fall away. Yung mga taong hindi talaga na-nourish sa kanila yung salita ng Panginoong Diyos, hindi talaga tumubo sa kanila yung salita ng Panginoong Diyos. Kapag dumating yung pagsubok, kapag dumating yung paghihirap sa buhay, madali silang mawawala sa pananampalataya. Katulad kagabi, iniisip ko, buong linggo ako nag-iisip, sabi ko, gusto ko bang makarinig ng mga sermon? Ayoko sanang mag-sermon, sabi ko. Ayoko sanang magdala ng mensahe. Gusto ko sanang makarinig ng mensahe. Ngunit sabi ko, iniisip ko rin, siguro ito talaga ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, na kahit na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, sa gitna ng kaguluhan ng ating pag-iisip, ng ating puso, sa gitna ng mga problemang dumarating sa atin, kailangan nating dalhin yung salita ng Panginoong Diyos. Kaya kung halimbawa, kung ako, mga kapatid, bilang isang mangaral, kung wala akong ugat, mga kapatid, madali akong mawawala sa pananampalataya. Sabi ko nga po, sa bawat araw na dumarating, itong mga nakaraang araw, talagang napakaraming problema, napakaraming, kumbaga, it was a bumpy travel, talagang malubak yung daan. But, because of the word, mga kapatid, because of the word also, kaya nga po puro Santiago yung mga mensahe natin ay dahil dito tayo nakahanap ng isang napakagandang mensahe upang magpatuloy sa ating pakikibaka bilang anak ng Diyos. This applies to me, mga kapatid, and also I hope this applies to each one of you. So if anyone, sabi nga as a whole, the world, yung buong mundo, opposes the word of God. Yun yung ating pinakalaban. At sabi nga, the Bible says, someone will always dispute against you and argue with you kapag ikaw ay namumuhay bilang isang Kristiyano. There will always be an argument kapag ikaw ay namumuhay nang nararapat sa paningin ng Panginoong Diyos. Sumunod, sabi niya, but do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. We may be troubled in this world, but trust in God and Christ is the cure. At sabi niya, peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives, but do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Three things, mga kapatid. Tatlong mensahe ang nakita ko habang binabasa ko po yung mga ilan sa mga series of sermons. Sabi niya, ito yung mga solusyon. Basahin po muna natin. Sana nakikita ninyo. Wala po kasi ibang. Sabi niya, James 5:13-18. 13, is anyone among you suffering or troubling? You should pray. Is anyone in good spirits? You should sing praises. Is anyone among you ill? He should summon the elders of the church and they should pray for him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person has great effectiveness. Elijah was a human being like us, and he prayed earnestly that it would not rain, and there was no rain on the land for 3 years and 6 months. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the land sprouted with a harvest. First, sabi niya, are you in trouble, mga kapatid? So, you should pray. O, manalangin daw po tayo. Is any one of you in trouble? Pray. O, sabi ni Abraham Lincoln, isa sa kanyang mga sinabi bago siya namatay, sabi niya, I have driven to my knees of all the troubles that I have in life. Ang isang tao daw po na maraming problema, maraming suliranin, maraming pagsubok sa buhay, mas napapalapit daw siya sa Panginoong Diyos. Ano po? Okay? Sabi nga ng isang sermon, natatawa ako. Sabi ng isang sermon, mas maigi pa daw po yung mga driver sa Pilipinas, no? Nagiging mananampalataya yung bawat sumasakay ng jeepney. No? Sapagkat sa tuwing magmamaneho sila, lahat ng mga tao nananalangin. Pero kapag daw nagsisermon ng isang mangaral,
nagkakasala ang mga tao. Bakit? Kasi karamihan sa kanila natutulog habang nagsisermon. Bihira sa atin mga kapatid, mas maigi pa nga daw na sumakay tayo ng jeep kasi mas nagiging religyoso tayo. Dahil nga sa mga mga balasubas na driver. Sabi ng isang bata, ito yung kanyang panalangin. Sabi niya, Dear God, please take care of my daddy, my mommy, my sister, my brother, my dog. And sabi niya, please take care of yourself also. Because if something happens to you, who would take care of us? So yun ang panalangin ng isang bata. Sabi niya, Diyos, ingatan mo rin ang sarili mo kasi kapag may nangyari sa'yo, sino nang mag-iingat sa amin? Buti pa yung mga bata, mga kapatid, alam nila kung gaano kahalaga ang Panginoong Diyos sa buhay nila. At sana ganun din sa atin, na kung wala ang Diyos sa buhay natin, maaring mas marami pang problema ang ating dadanasin. Sabi ng isang Casey, Kentucky player, sabi niya, don't pray when it rains. If you don't pray when the sun shines. So sabi niya, huwag kang manalangin kapag umuulan. Pero huwag ka rin mananalangin kapag umaaraw. Sabi niya, sapagkat dapat kang manalangin sa bawat sandali ng buhay mo. Sabi ni Will Rogers, the trouble with our praying is we just do it as a means of last resort. Kung minsan daw po yung panalangin yun na yung kahuli-hulihan natin ginagawa. Sabi nga ni Carrie Underwood, Jesus takes the wheel. Kung sa ating buhay mga kapatid bilang mga Kristiyano, if trouble comes, ay dapat it was closely related to our prayer. Sabi ni E.M. Bounds, trouble and prayer are very related to each other. Bakit daw po? Kasi kapag dumating daw po yung trouble, it often drives men to God. But prayer is also the answer for our trouble. So talagang halos magkaisa sila o magkakasama sila. So oftener, mga kapatid, prayer gives strength and also trouble gives strength. Pero kung hindi tayo mananalangin, trouble will break us out. Dudurugin niya ang ating pagiging Kristiyano. Sisirain niya ang ating pananampalataya. But the sense, mga kapatid, sa atin, sana hindi yung panalangin ang kahuli-hulihan nating resort sa ating pananampalataya. Sana ito ang laging nauna sa ating pagising sa umaga, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ang sabi nga ni Pablo sa mga taga-Pilipos, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And then sabi niya po, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Sabi niya, sino daw ba ang tunay talagang makakaunawa sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Siyempre ang ating Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay dinanas niya para sa atin. At sino ang makakaunawa sa mga taong na nakakadanas ng matinding problema, nakakadanas ng matinding pagsubok? Yung ding taong marunong umintindi sa mga pagsubok na kanyang dinanas, mga kapatid. Meron pong dalawang mountaineer na umaakyat doon sa bundok, po. Sabi ng isang mountaineer sa kanya, bakit ka umakyat sa ganito kataas na bundok? Sabi nung kasama niyang mountaineer. Ito ay napakahirap na pag-akyat, sabi ng isang Sabi nung isang tinanong niya, kasi ito yung ganito yan. Kapag nasa baba ka, sabi niya, when you're down in the valley, lahat ng mga heartaches mo, lahat ng mga problema mo, lahat ng kalungkutan mo, lahat ng mga suliranin, lahat ng iyong mga pagsubok, nandoon lahat yan sa valley, sabi niya. Pero kapag umakyat ka na, ay nakikita mo na lahat ng mga pagsubok mo, nandoon lang pala siya sa baba. Ganun daw po ang binibigay sa atin ng panalangin. Na lahat ng mga pagsubok natin, nandiyan lang pala sa baba na yan, ng ating pananampalataya. We go up, mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin. Kasi nga, sabi nga natin, ang panalangin ay laging diretso sa Panginoong Diyos. Up there in prayer, our troubles. And down here, sabi nga, sa babang ito, our troubles is much smaller.
lahat ng mga pagsubok sa atin ay maliliit lang. Up there in prayer, sabi nga po. Next. Are you happy? So, sabi niya, tanong niya, masaya ba tayo lahat? So, natawa ako kanina, habang nakikinig ako ng mga ilang sermon. So, nagtanong yung mga, sabi niya, masaya ba kayo? Para namang hindi kayo masaya, para namang ang lungkot-lungkot nyo. Para namang napipilitan lang kayo na nandito kayo ngayon sa bahay, sabi ng isang mga. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba dapat ang tao ay masaya? So, if you are happy, then let you song praise. Sing songs of praise. So, may isang tao na na-meet niya isang lalaki sa isang umaga na nagkasalubong sila yung magkapitbahay. Sabi nung lalaki sa kanya, "Good morning." And the man replied, sabi niya sa kanya, "Every day is a good morning," sabi ng lalaki sa kanya. Bakit kaya ganun? Sa tuwing babati tayo, good morning. Pero kahit na bad morning naman ang meron tayo. Pero sabi ng lalaki sa kanya, araw-araw I have never met a bad morning. I have never met unfortunate events. I have never met or I have never been unhappy in my life. Nagulat yung lalaki na tinanong niya, nagulat yung lalaki na bumate. Sabi niya, paano gano'n? Paano nangyari yun? I wish that you would explain it to me, sabi nung nagbumate na yan. So, sabi nung binate, hindi ako kailanman nagkaroon ng bad mornings. Kasi sabi niya, every morning, I praise God. Umulan man, sabi niya, umaraw man, bumagyo man, sabi niya ganyan. At magbago-bago man ang panahon, sabi niya, I am very fortunate. Because God do what He willed to do. Ginagawa ng Diyos kung ano ang gusto niya gawin. And He's always good in whatever. He always permits what to be done. And I can never be unhappy. Because God is all along my way. Peace rules my heart. Does peace rules your heart, mga kapatid? Does God of peace rules your heart? Pretty good answer, hindi ko ba, mga kapatid? How can someone be unhappy kapag ang lahat ng dumarating sa kanya is something to be thankful to? Kung ang lahat ng mga dumarating sa kanya ay dapat niyang ipagpasalamat. Totoo nga po, ang buhay ay talagang punong-puno ng paghihirap, punong-puno ng pagsubok. Sabi nga, how can we not happy if the Lord is in control? Do you ever ask, mga kapatid, sa buhay natin, kailan ba in control ang Diyos sa buhay natin? Sa inyo bang pagising sa umaga, do you ask God or do you simply pray to God na sabi niyo sa Diyos, ikaw na muna ang bahala sa buhay ko ngayong araw na ito. Tapos pag dumating yung mga pagsubok, kasi ikaw kasi bahala eh. Yan tuloy, no? Dapat hindi ko na lang ipinagkatiwala sa'yo eh. So sana hindi din ganun, mga kapatid, But when we ask God, sabi nga po ni David, but let all who take refuge in you be glad. Kung lahat ng mananampalataya, maligaya sa piling ng Panginoong Diyos, let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. And who is that people? Sino nga ba yung mga taong yun that loves the name of the Lord? Sino nga ba yung ipagpapalit ang kanyang trabaho para lamang sa piling ng mga Kristiyano? Sino nga ba ang hindi papasok ng araw na linggo para lamang makapanambahan sa Panginoong Diyos? Sino nga ba ang kahit na puyat ay gigising ng maaga para lang makapiling ang mga anak ng Diyos? So sabi niya, if those who take refuge in you, be glad and sing praises of joy. Spread the news. Spread your happiness. Spread the gladness, sabi nga po. So, how can we rejoice if we are not happy with the Lord? Paano nga ba magiging mas maligaya ang isang tao? Paano siya makakapagbigay ng mabuting biyaya o mabuting aral sa mga tao kung hindi siya masaya? So kaya kahapon, sabi ko habang nag-iisip ako ng presentation ko, sabi ko dapat makapag-isip ako ng mga masayang pangyayari sa buhay ko. Bagamat sabi ko nga,
yung buong linggo, no? 3 linggo na po mga kapatid, no? Na talagang it was so burdensome to me. No? Po. Ang buhay talagang napakabigat. No? So what must we do? Sabi nga po, no? Ephesians chapter 5. Si David po muna sabi niya, I have set the Lord always before me because He is at my right hand and I will not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. So in Ephesians, sabi niya, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand that the Lord's will is, do not get drunk on wine, which leads you to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of the Lord Jesus Christ. So kapag daw po talagang kapag bumagsak ka sa isang problema, you are a foolish person. Sabi ng bersikulo, isang mangmang na tao kapag madali kang sumuko sa problema. Alamin mo, sabi niya, na ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kagustuhan ng Panginoong Diyos na danasin natin itong mga problemang ito. So, but people resort to get drunk on wine kapag sila ay very troubled in life. Diba? Yun na lang ang kahit pala noon, ano po mga kapatid, no? Alam na alam ni Pablo kung ano ang sagot sa buhay ng mga tao. Ang sagot sa buhay nila ay si San Miguel, no? Ganun din noon, no po? They get drunk para lang malampasan nila yung problema sa kanilang buhay. But Paul says, sabi ni Pablo, wag, no? Be filled with the Spirit. Spirit of what? Spirit of wine? No, Spirit of the Lord. No, ang Espiritu ng Diyos dapat ang laging namamayani sa atin. Para ano? Para daw tayo makapag-awitan, tayo ay makapagturo, at makagawa ng mga bagay na masasaya sa ating mga puso. Next, sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all the wisdom. And as you sing some seeming spiritual songs with gratitude in your hearts to God, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Next, continue mga kapatid, sabi niya, be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Joyful, yung ginamit niyang salita, ano po, kara, in Greek, that is not just happy, which ano ba, translation ng Makarios is blessedness. Kapag sinabi kasing Makarios ka, o blessed ka, naging masaya ka lang kasi blessed ka. Pero dito yung ginamit niyang kara, wala siyang dahilan para maging masaya. Kundi talagang doon sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso, meron siyang kaligayahan or fountain of joy. Na kung saan sabi niya, sa lahat ng mga bagay, anumang bagay yung dumating sa kanya, anumang trouble yung dumating sa kanya, he was always giving thanks to the Lord. In whatever circumstances. Kasi yung circumstances dito, sabi niya, all. Hindi lamang yung masaya, hindi lamang yung maganda yung mga tinatanggap natin, kundi lahat, masama man o mabuti man yung ating tinatanggap, bagyo man yung problema sa atin, o meron mang sabi natin kasagutan sa ating mga suliranin. Sabi niya, be joyful. Sabi ni Pablo sa atin. And lastly mga kapatid, no? Sino man daw yung may sakit? Are you sick? Lastly, sabi niya, call. Kung sino man daw ang merong dinaramdam sa atin, sino man daw ang merong karamdaman, ang sick dito mga kapatid is not just a spiritual sickness. This is a physical sickness in the original letter. Sabi niya, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Bakit nga ba tayong mga Kristiyano o tayong mga tao, saka lang tayo tatawag ng mga ngaral kapag may patay? Di ba ba? Kaugalian na sa atin kapag tatawag tayo ng mga ngaral kapag lang may patay.
Pero kasi kapag syempre nandun ka pa lang sa hospital tapos tatawag ka sa mga elder ng church, iisipan mo naman baka mamamatay na ako. Diba? Pero nakakatawa mga kapatid, sa mga kabataan natin, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng mga kabataan ito. Kapag may sakit sila, nagugulat ako, nag-ring yung phone ko. Ngayon sinasabi ko, Bri, ipag-pray mo naman ako. May nagte-text sa akin, ipag-pray mo naman ako. Nakakatawa yun mga kapatid na alam ng taong ito kung saan siya tatakbo at sino yung kanyang tatawagan in time of a deep trouble. Pero tayo mga kapatid, kaya lang kung minsan, kapag ako naman ang nasa trouble, tapos nag-text ako sa kanila, walang sumasagot sa akin. Pero ganun po talaga, ganun po talaga. When you get sick, what do you do mga kapatid? Kapag daw tayo ay may matinding karamdaman, ano ang ating unang ginagawa? Nananalangin ba tayo una? Yun ba muna ang ating ginagawa? O di po ba kapag may sakit ang isang tao, anong pinakagusto niyang mangyari sa kanya? Makasama niya yung lahat ng mga mahal niya sa buhay. Hindi po ba? Na makapiling niya yung mga mahal niya sa buhay. Lalo na kapag nasa isa siyang deep surgery o isang serious surgery. Ano po? It depends on what sickness are we talking to mga kapatid. Bagamat kasi yung verses kasi, ang ginamit niya talaga is sickness. Any sickness na kanya gustong sabihin sa atin. Whether the elders are called or not, I know that some church members expect to be called to. Ano po? Kahit na sino sa atin, we are expecting someone na meron naman sanang dumalaw sa akin dito sa ospital. Hindi po ba? Kahit na hindi mga member ng church. Ano po? And we always expect the preacher natin, ano po, na dalawin tayo sa hospital. Pero kailan ba tayo dumalaw sa ating preacher na may sakit sa hospital? Kailan nyo ba naisip na baka si Brother Willie may matinding karamdaman? Ano po? Baka nga minsan hindi pa natin sila maisama sa ating mga panalangin. Pero sana hindi ganun mga kapatid. Ano po? Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. That sounds like serious business sa bawat isa sa atin. Kasi kaugalian ngayon, ang ina-anoint lang po ay sino? Yung mga patay na. Diba? Yun lamang ang nilalagyan ng langis. But it was so comforting to know that someone cares, and even more comforting to know that if the children of God cares for you, sa gitna ng iyong karamdaman. Okay, let's read po yung last verse. Ito na po yung huling verse na ibibigay ko sa inyo. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one has been tempted in every way, just as we are, yet he was without sin. Let us not then approach the throne of God or grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. So, the prayer offered in faith, sabi nga po, no? Kapag daw pang isang panalangin was offered with a deep faith, ay talagang magbibigay sa isang tao, sabi niya, the sick person will go well. Yung pang sabi ni Santiago. Bakit daw po? The Lord will raise him up. Yun ba ang paliwanag dito ni Santiago? At kapag daw ang taong iyon ay may kasalanan, he will be forgiven. Bakit kaya? Naitanong niyo ba sa inyong sarili mga kapatid, sa tuwing tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan, sa inyong personal study ng inyong banal na kasulatan, bakit laging magkasama yung sakit at kasalanan? Kahit doon sa aklat ni Job, di po ba? Ano sabi ng kanyang mga kaibigan? Nagkasakit ka kasi makasalanan kang tao. Bagamat alam natin si Job wala siyang kasalanan. Maging dito, si Santiago, Maging si Santiago, sabi niya, pagkatapos kang manalangin ng merong malalim na pananampalataya, sabi niya, pagagalingin ka ng Panginoong Diyos, at sabi niya, ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan. Ito po kasi mga kapatid, it was given to the Jewish people, and doon sa Oriental, o doon sa tinatawag natin na
na paniniwala o kagalian ng mga taga-East, tayo, kaugalian na natin ito, na kapag may sakit ang isang tao, pinaparusahan siya ng Diyos. Opo. Paniniwala talaga natin yan. Pero dito ginamit lang ni Santiago dito, kasi sabi niya dun sa 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous man avails much and so powerful and effective. Katulad nga doon ni Elijah, no? Sabi niya, nanalangin siya na huwag umulan, pero umuulan na. Nanalangin siya na huwag umulan. Ilang taon na hindi umulan, no po? 3.5 years na hindi umulan. But, nanalangin siya na sabi niya, sana umulan na ulit. Nagkaroon ng tagutom ng 3.5 years. At humingi siya sa Panginoon niya, sana umulan na ulit. At umulan nga po ng malakas at talagang namunga ang lahat ng mga pananim. So ano nga ba kaakibat nito? Totoo nga po ba na kapag may sakit ka, may kasalanan ka? Could it be, mga kapatid? Totoo nga ba yung paniniwalang iyon na kapag may sakit ka, dahil sa iyong kasalanan o dahil sa iyong kapabayan, dahil pinaparusahan ka ng Panginoon Diyos? This text, mga kapatid, yung text kanina, ano po? Balikan po natin. Ayan. This text doesn't mean, mga kapatid, na talagang meron kang kasalanan dahil nagkasakit ka. Ginamit lang yan ni Santiago dahil naging kaugalian na yan ng mga Oriental, no po, ng mga taga-East, no po. Yan talaga yung kaugalian nila. Pero gusto niyang sabihin dito kasi, may gusto siyang palabasin. Ito po, yung nasa verse 16. Gusto niyang palabasin na sana, sabi niya, kapag ka nagkasala ka naman, you confess it to your brother. Pero hindi ibig sabihin nito na i-broadcast mo yung iyong kasalanan. Kaya nga sabi niya dito, doon sa una, ayun po, no? Sabi niya, you should summon the elders of the church. Think of someone whom you can trust, no? Na hindi i-broadcast yung iyong kasalanan. Na sa kanya mo sasabihin lahat ng mga confessions mo. Sa kanya mo sasabihin lahat ng mga pagsubok na dinadanas mo. Hindi niya sinasabi na sabihin mo sa church lahat ng mga ginawa mong mali. Hindi po. No? Hindi yun yung kanyang gustong sabihin. Isip ka ng isang tao na kung saan, sabi niya, bakit kasi nagkasakit ka? Dahil maraming trouble ang dumating sa iyong buhay dahil sa iyong ginawang kasalanan. Yun yung gusto niya sabihin dito. Yun po yung gusto niya iparating sa bawat isa sa atin. Pero hindi ibig sabihin na kapag may sakit ka, malalim o malala yung iyong kasalanan. Kundi ang una niya kasing ginamit ay yung sickness. Call for the elders to pray for you in time of sickness. Sumunod na lang doon yung kasalanan na kanya niya. So mga kapatid, po, hanggang dito, at nawa, ay balikan niyo po itong Santiago, kabanatang 15, kapag kayo ay sinusubok ng mga problema, dumaranas ng kaguluhan sa buhay, dumaranas ng paghihirap sa buhay. Hindi sana, mga kapatid, na lagi na lang, ano po. Ang madalas ko kasing naririnig sa bawat pananampalataya, kapag meron kang trouble sa iyong buhay, maghanap ka ng taong sisisihin mo. Ganun palagi, ano po. Kahit kaninang umaga, sabi nila, kung bakit kayo naghihirap dahil yung nasa mga gobyerno, sila ang nagpapakasasa sa kanilang sa kayamanan ng bansa. Pero hindi sana tayo maghanap ng sisisihin natin, ano po, sa mga pagsubok na dumaranas sa atin. Kundi tayo mismong mga Kristiyano gumawa ng paraan upang tayo ay makaligtas sa mga paghihirap na ito, sa mga pagsubok na ito. Hanggang dito po at magandang umaga sa inyong lahat.